Magandang araw sa inyo lahat. Narito kami ngayon upang ilahad tungkol sa paggawa namin ng multi-video patungkol sa fake news. At kami ay narito upang magbigay ng ideya kung ano nga ba ang nakamit namin objektibo sa mga nagawa namin. Sa panahon ng digital na informasyon, laganap ng fake news na nagdudulot ng maling pananaw at pagkakagulo sa lipunan. Sa aming proyekto ay naglunsad kami ng isang multimedia video na naglalayong magbigay ng kaalaman sa publiko tungkol sa fake news. Paano ito may iwasan at kung paano magiging mas mapanuri ang bawat isa sa pagtanggap ng mga informasyon. Ngayon, tayo ay dumako naman sa layunin namin ng pagkabuo ng materyales sa aming multimedia video. Ang pangunahing layunin ng aming materyales ay una, turuan ng mga tao na kilalanin ang fake news gamit ang mga praktikal na pamamaraan upang mamulat at huwag magpadalos-dalos sa paniniwala. Kalawa, paigtingin ang media literacy sa target na audience sapagkat ang bawat news o balita ay maaaring hindi pinapahiwatig sa karamihan dahil maaaring para lamang sa mga matatanda o kaya naman ay para sa mga bata. Ang panghuli, hikayatin ang responsableng paggamit at pagbabahagi ng impormasyon sa social media dahil sa panahon natin ngayon, uso na ang paggamit ng social media na siyang pinanggagalingan ng mga balita. Hindi lamang ang mga totoo, maaari rin mga fake ito. At ngayon, ito ang mga uri ng diskurso at karatula na aming ginamit sa aming multimedia video. Ang proyekto ay gumamit ng naglalahad na diskurso upang magbigay ng malinaw at objektibong paliwanag tungkol sa fake news. Formal na diskurso ang ginagamit sa aming multimedia video dahil akademiko o legal na sitwasyon ang ginamit kung saan ang komunikasyon ang magalang at formal. Mayroon din ito mga visual na karatula na nagbibigay babala tulad ng mag-ingat sa fake news at tignan ang pinagmulan. Ang mga karatula ay idinisenyo upang maging madaling maunawaan kahit ng mga batang nanonood. Ngayon, dumako naman tayo sa simbolo at iba pa mga semiotics na ginamit namin para sa aming multimedia video. Ginamit namin ang sumusunod na elemento, graphics. Ito ay nagpapakita ng tunay na balita kumpara sa fake news. At ang semiotics tulad ng mga linya o kulay tulad ng pula para sa babala at berde naman para sa mga tamang impormasyon sa multimedia video. Ito ay ginagamit upang maunawaan ang pagkakaiba ng peke o ang totoong balita. Sunod naman ay ang mga target na audience. Ang aming multimedia video ay nakatuon sa mga kabataan at na nasa hustong edad 15 to 30 na aktibong gumagamit ng social media. Pinili ang grupong ito dahil sila ang madalas na naaapektuhan at nakakapagpalaganap ng mga pekeng impormasyon. Dumako naman tayo sa mga balakid na naranasan ng aming grupo habang gumagawa kami ng multimedia video. Ito ang mga iba't ibang mga hamon na naranasan namin. Una ay ang limitadong oras at mapagkukunang mga datos. Hindi sapat ang aming oras para makakuha ng mas maraming datos at mga dekalidad na kagamitan. Pangalawa na rito ay ang pagbuo ng mga visuals. Kinailangan rin namin ng dagdag na oras sa paggawa ng mga makulay, mga malinaw na graphics na madaling maintindihan ng mga taong manonood ng aming multimedia arts. Pangatlo at panghuli ay ang pagkakaisa ng grupo. May pagkakataon kasi na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga ideya. Ngunit nalampas na naman namin ito sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon. Marami rin pagkakataon na ang iba't ibang grupo namin ay hindi available sa oras na iyon, kaya minsan hindi namin nagagawa ang mga video na dapat gawin namin sa takdang panahon. At iyan lamang ang mga balakid o hamon na naranasan ng aming grupo. Ang aming video ay naglalaman ng mga sumusunod. Una ay kung ano ang fake news. Pangalawa, ang definisyon at mga halimbawa. Pangatlo ay ang epekto ng fake news sa individual, komunidad at lipunan. Pang-apat ay kung paano maiiwasan ang fake news, ang mga hakbang at practical na tips tulad ng paggamit ng fact-checking tools at pagsusuri sa mga pinagkukunan ng balita. Isa na rin ang hamon para sa audience at isang panawagan upang maging responsableng consumer sa tagapagpabahagi ng impormasyon. Kami rin ay naghanda ng mga katanungan upang tanungin ang mga Yusepianos
sa kanilang opinion o saloobin tungkol sa misinformasyon o fake news. Sa pangkalahatan, sa aming sinagawang multimedia video na ito ay napaka-importante o isang mahalagang hakbang sa pagpapataas ng kamalayan laban sa fake news. Kahit na may balakid sa proseso, naging matagumpay ang aming sinagawang proyekto sa pagbibigay ng kaalaman, kamalayan at paggabay sa aming target na audience, lalo na sa ating mga magulang o nakakatanda na mabilis maniniwala o maniwala sa mga fake news. Kami ay naniniwala na ang pagiging mapanuri sa impormasyon ay isang responsibilidad na dapat taglayin ng bawat individual sa modernong panahon upang maiwasan ang paglaganap ng mga maling impormasyon. Sa tulong ng aming video na ito, hinahangad naming maitaguyod ang isang mas responsabling digital na komunidad para sa lahat.